Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang ha, makikiusap muna ako sa inyo. Habang nakikinig kayo, i-comment ninyo naman kung taga-saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay tayong nagkakatipon para sa isang kwentong puno ng sakit, pag-ibig at katotohanang hindi kayang itago habang buhay. Kaya halina na, simulan na natin ang ating kwento. Sa bayan ng San Rafael, Bulacan, may isang lumang bahay na hindi kalakihan pero halatang maraming taon ng kinakapitan ng tiyaga at panalangin. Yero ang bubong, semento ang sahig sa salas, at sa bawat sulok ay may bakas ng isang pamilyang ilang ulit ng sinubok pero hindi tuluyang gumuho. Doon lumaki si Amaris Velasco, isang dalagang hindi pinagpala sa marangyang buhay pero binigyan ng matigas na dibdib para harapin ang mabibigat na araw. Maaga niyang natutunang hindi lahat ng babae ay pwedeng maghintay lang ng himala. 16 pa lamang siya nang bawian ng buhay ang kanyang amang si Ramil Velasco, isang truck driver na inatake sa daan habang pauwi mula sa pasada. Mula noon, ang kanyang inang si Luwalhati ay tila naubusan ng kalahati ng sarili. Hindi man ito tuluyang bumagsak, nakita ni Amaris kung paanong ang dating masayahing babae ay naging tahimik, maingat at laging may nakatabing takot sa mga mata. Anak, unahin mo pa rin ang pag-aaral mo. Madalas sabihin ni Luwalhati habang nagtitimpla ng kape sa madaling araw. Oo, Nay, pero hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi, sagot ni Amaris, habang tahimik na tinutupi ang mga tinahinyang punda ng unan na ibebenta sa palengke. May nakababata siyang kapatid na si Tobin, 8 taong gulang noon, masayahing bata pero madaling makaramdam kapag may problema sa bahay. Kaya kahit hindi sinasabi, alam niyang si Ate Amaris ang naging pangalawang haligi ng tahanan nila. Siya ang gumagawa ng assignments nito kapag inaantok na ito. Siya ang sumasama sa PTA meetings kapag may sideline ang kanilang ina at siya rin ang unang nagtitipid kapag kapos ang pera. Hindi reklamador si Amaris. Yun ang isa sa mga ugaling lalong nagpatibay sa kanya pero siya ring dahilan kung bakit nasanay ang ibang tao na sa kanya ibuhos ang bigat. Sa kanilang angkan, kilala siyang masipag, tahimik at maaasahan. Ngunit ang salitang iyon ay may kasamang hindi nakikitang sumpa dahil kapag ikaw ang maaasahan, ikaw rin ang laging aasahan. Tuwing may handaan sa pamilya, si Amaris ang unang tinatawag para tumulong. Siya ang inuutusang mag-ayos ng mesa, magbilang ng upuan, magbantay sa mga bata at tumulong sa kusina kahit hindi naman siyang may okasyon. Samantala, ang pinsan niyang si Cirila Monteverde ay laging nakabihis ng maayos, nakapulang lipstick at nakangiting parang ang bawat pagtitipon ay isang entabla na siya ang bida. Tita, pakikuha nga ng soft drink sa likod. Utos ng tiyahin nilang si Donabel Monteverde habang abala sa pag-aayos ng buhok ni Cirila. Tita, kakarating ko lang po. Aba, ano ngayon? Hindi ka naman siguro bisita rito. At dahil ayaw na niyang humaba pa ang usapan, tumanggo na lang si Amaris at tahimik na tumalima. Ganun palagi. Si Cirila ang pinupuri, siya ang pinapagawa. Maganda si Cirila, walang duda roon. Maputi, makinis, laging plansyado ang damit at marunong dumiskarte sa mga tao. Sanay itong purihin bilang future sosyalera ng pamilya. Si Amaris naman, kahit may sariling ganda, ay mas kilala bilang mabait at masipag na sa totoo lang ay madalas sabihin lamang sa mga babaeng hindi naiisip ng iba na maging sentro ng papuri. Ang swerte mo, Cirila, parang artista ka talaga, minsang sabi ng isang kamag-anak. Ngumiti si Cirila at kunwaring nahihiya. Ay nako, hindi naman po. Pagkatapos ay tinapik nito si Amaris sa braso. Ikaw Maris, bagay sa'yo yung simple lang. May mga taong pang background talaga ang ganda. Natawa ang ilang nakarinig. Si Amaris, ngumiti rin, pero iyong uri ng ngiting hindi umaabot sa mata. Hindi niya ugaling pumatol. Natutunan niya kasing minsan ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi paraan para hindi masayang ang lakas sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa buhay. Mas pinili niyang ilaan ang panahon sa pag-aaral. Sa umaga, pumapasok siya sa kolegyo sa Maynila para sa kursong Hospitality Management. Sa gabi, tumatanggap siya ng maliit na racket. Minsan tagagawa ng invitation layout, minsan tagabalot ng souvenirs, minsan naman ay mananahi ng simpleng table runner para sa mga events. Doon nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang pangarap na hindi niya agad masabi kahit kanino, ang magkaroon ng sariling event business balang araw.
Gusto niyang makagawa ng magagandang okasyon para sa mga tao, hindi lang dahil maganda ito sa paningin, kundi dahil naniniwala siyang may mga araw sa buhay na dapat inaayos ng buong puso. Kasal, binyag, debut, simpleng salo-salo. Lahat ng iyon para kina Amaris ay hindi lang palamuti, kundi alaala. Pagkaraan ng ilang taon ng pagtitiyaga, nakapagtapos siya. Hindi man magna cum laude, sapat ang kanyang marka at higit sa lahat, sapat ang tibay ng loob niya. Sa graduation niya, ang suot niyang sapatos ay second-hand lang na pinakintab niya ng maigi. Ang toga niya ay hinirampa sa klase. Pero nang yakapin siya ng kanyang ina pagkatapos ng seremonya, pakiramdam niya ay nakatuntong siya sa entabladong hindi nabibili ng salapi. "Anak," umiiyak na sabi ni Luwalhati, "napakaganda mo." "Nay, ikaw po ang dahilan kaya nakatapos ako." "Huwag mong kakalimutan, hindi habang buhay ganito. Darating din ang araw mo." At dumating nga ang unang malaking pinto sa buhay niya. Natanggap si Amaris bilang Junior Events Coordinator sa Grand Celestia Hotel, isang kilalang hotel sa Quezon City na dinarayo ng mga negosyante, artista at mga pamilyang may kaya para sa mga malalaking pagtitipon. Hindi naging madali ang trabaho. Sa unang buwan pa lang, nalaman na niyang hindi sapat ang diploma kapag sa totoong buhay ka na sumasabak. Kailangang mabilis mag-isip, mahaba ang pasensya, at matalas ang mata sa bawat detalye. "Velasco, nasa na yung revised seating plan ng C Family Wedding?" Tanong ng supervisor niyang si Maureen Alcantara, isang istriktang babae na kilala sa pagiging perpekto. "Nasa email niyo na po ma'am, pati po yung contingency layout sakaling umulan." Napatingin si Maureen, tila hindi inaasahang kumpleto ang sagot. Good." Isang salitang good mula rito ay halos katumbas na ng medalya para sa mga baguhan. Kaya kahit pagod, masaya si Amaris. Unti-unti niyang natututunan ang ritmo ng industriyang pinapangarap niya noon. Nakilala rin niya ang iba't ibang uri ng tao sa trabaho. Ang maingay pero mabait na banquet captain na si Mang Nardo, ang palabirong housekeeping staff na si Ate Vilma, ang laging nagmamadaling chef assistant na si Pabling, at ang AV technician na si Nemesio, na tahimik lang pero maaasahan kapag may topak ang projector at speakers. "Maris, kain ka muna," sabi minsan ni Ate Vilma habang inaabot sa kanya ang baon nitong adobo. "Later na lang po ate, baka mapagalitan na naman ako ni Ma'am Maureen." "Ay nako anak, mas nakakapagalitan kapag nahihimatay ka sa gutom." Napangiti si Amaris. Sa gitna ng pressure, ang mga simpleng taong ito ang naging pahinga niya. At sa hotel din iyon niya nakilala si Leandro Sarmiento. Hindi siya agad namukhaan ni Amaris bilang mahalagang supplier. Akala niya nung una ay isa lamang itong staff ng logistics dahil simple lang ang suot. Puting polo na nakatupi ang manggas, itim na slacks at relo na hindi halatang mamahalin. Pero napansin niya agad ang kakaiba rito. Marunong itong makitungo ng pantay sa lahat. Unang nag-cross ang landas nila nang muntik nang bumagsak ang isang stack ng acrylic centerpieces sa likod ng ballroom. Nahulog ang isang kahon at kumalat ang laman. "Sandali, ako na po dyan," mabilis sasabi ni Amaris, sabay yuko. Pero may nauna ng kamay na tumulong sa kanya. "Dahan-dahan," sabi ng lalaki, "baka mabasag." Pag-angat na ng tingin, nakita niya ang maamong mukha ni Leandro. Hindi ito yung tipong mayabang na sanay mapansin. Mas tahimik ito, pero naroon ang isang uri ng kumpiyansang hindi kailangang ipangalandakan. "Salamat," sabi ni Amaris. "Walang anuman. Kayo ba yung bagong coordinator?" "Opo." "Halata po ba?" "Kaunti, pero maganda yon." Nakunot ang noo niya. "Paanong maganda?" "Kapag baguhan, may malasakit pa sa bawat detalye. Hindi pa naninigas sa trabaho." Hindi mapigilang mapatawa ni Amaris. Matagal na rin mula nang may lalaking nagsalita sa kanya ng walang halong lande o pagyayabang. Nang makilala niya itong mas mabuti, sa kanya nalaman na si Leandro ang isa sa mga regular suppliers ng staging equipment at custom event installations ng hotel. Hindi man ito kasing yaman ng ibang kliyente, lumalago ang negosyo nito dahil sa sipag at maayos na pangalan. Sa mga sumunod na buwan, paminsan-minsan silang nagkakasabay sa ocular, setup at breakdown ng events.
Doon napansin ni Amaris ang mga maliliit na bagay. Hindi sinisigawan ni Leandro ang mga tauhan nito. Marunong itong magpasalamat kahit sa utility staff. Kapag may natirang pagkain mula sa supplier meals, siya pa ang nag-aabot kina Mang Nardo at sa mga pahinanting kulang sa budget. "Boss, sa inyo na po itong extra pasta," sabi minsan ng assistant nito. Iling si Leandro. "Kay Mang Nardo niyo ibigay, magdamag na yang gising." Napangiti si Mang Nardo. "Aba, Sir Leandro, salamat. Sana lahat ng supplier ganyan." Hindi iyon nakaligtas sa mata ni Amaris. Sanay siya sa mga lalaking mabango sa umpisa, pero bastos sa mga maliliit na tao. Kaya ang simpleng paggalang ni Leandro sa mga hindi napapansin ng iba ay unti-unting nagtanim ng respeto sa puso niya. Hindi sila agad naging malapit. Sa katunayan, ilang buwan ding purong trabaho lang ang usapan nila. "Miss Velasco, okay na po ba itong backdrop height?" "Opo, pero baka pwedeng ibaba ng 2 inches, masasakto sa floral arch." "Noted." "Sir, pwede pong paki-double check yung eye lights? Nagfi-flicker po yung isa." "Sige, papalitan ko." Pero dahan-dahan, nagkaroon ng maliliit na sandaling hindi na lang puro trabaho. Isang gabing 10:00 na at sabay silang natapos sa hotel, yayain sila ni Leandro na magkape sa convenience store sa tapat dahil pareho silang mukhang pagod na pagod. "Libre ko na," sabi ni Leandro. "Naku, wag na. Baka isipin mo mahilig ako sa libre." "Hindi. Ang iisipin ko, pareho tayong alipin ng overtime." Napatawa si Amaris. "Sige na nga." Sa simpleng kapeng iyon, unang naramdaman ni Amaris ang kakaibang gaan sa pakikipag-usap. Walang pilit, walang yabang, walang pakitang tao. Nalaman niya na si Leandro pala ang tumayong ama sa 2 nakakabatang kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Nalaman din ni Leandro na si Amaris naman ay halos ganun din ang buhay. Laging may kasunod na responsibilidad ang bawat pangarap. "Ang hirap, no?" Mahinang sabi ni Leandro, hawak ang paper cup. "Kapag sanay kang maging matatag, akala ng lahat hindi ka napapagod." Saglit na natahimik si Amaris. Tumingin siya sa ilaw ng dumadaang sasakyan. Napapagod. Hindi lang tayo sanay magpakita. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang may isang taong hindi lang nakita sa sipag niya, kundi pati sa pagod na matagal na niyang kinikimkim. Hindi pa niya alam noon ang gabing iyon ang simula ng pinakamagandang yugto ng kanyang buhay at ng pinakamasakit ding sugat na darating kalaunan. Sa ngayon, isa pa lamang itong tahimik na umpisa, isang babaeng sanay maging matibay, isang lalaking marunong makita ng bagay na hindi agad napapansin. At sa likod ng unti-unting paglapit nilang dalawa, may isang pares ng matang tahimik nang nagmamasid. Si Cirila, na noon pa man ay hindi marunong masaya para sa bagay na unang tunay na sumaya si Amaris. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayo na makisalo sa kwento. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at anong oras na riyan habang nakikinig kayo. Nakakatuwang isipin na habang sumusulong ang istoryang ito, may mga taong sabay-sabay ding pinapakinggan ito mula sa iba't ibang lugar. Kaya halina na, dumako na tayo sa bahaging unti-unting wawasak sa isang pag-ibig na akala ni Amaris ay matibay na. Mula sa gabing sabay silang nagkape sa convenience store sa tapat ng Grand Celestria Hotel, hindi na naging basta-basta na lamang ang turingan ni na Amaris Velasco at Leandro Sarmiento. Hindi pa nila inaamin sa isa't isa, may namumuo ng lambing sa pagitan nilang dalawa. Hindi yung biglaan at padalos-dalos, kundi yung unti-unting lumalalim habang tumatagal ang pagkakilala. Sa loob ng hotel kung saan karamihan sa mga relasyon ay mabilis mabuo at mabilis ding masira dahil sa stress at mahabang oras ng trabaho, kakaiba ang namumugitan sa kanila. Tahimik, maingat, may paggalang. Naging paborito na ni Leandro ang pagdaan sa events office kahit wala namang talagang kailangang ipacheck. "Miss Velasco, mas magaling ba ang mouth tone o deep gold accents para sa ballroom?" Nakangiting sabi nito minsan habang may hawak na clipboard. "Pwede bang magtanong?" "Depende po kung trabaho," sagot ni Amarise na hindi nag-angat ng tingin mula sa laptop. "Paano kung hindi?" Doon lang siya napatingin. "Ay aba, ibang usapan na po yata yan, Sir Leandro." "Leandro na lang.
Kapag tinatawag mo akong sir, pakiramdam ko tuloy 40 taong gulang na ako. Napangiti si Amarise. Sige, pero Amarise din, hindi Miss Velasco. Unti-unting nasanay si Amarise sa presensya nito. Sa tuwing may malaking setup, alam niyang darating si Leandro na may dalang kaayusan sa gitna ng gulo. Sa tuwing may problemang technical sa stage truss, sa entrance arch, o sa custom panels, hindi niya kailangang paulit-ulit magpaliwanag dahil mabilis nitong naiintundihan ang gusto niyang mangyari. Hindi man sila laging magkasama, pero nabuo sa pagitan nila ang isang uri ng pagtutulungan na bihirang mabuo sa mga taong parehong abala at parehong may sariling dinadala. Hindi nagtagal, naging bahagi ng routine nila ang maliliit na sandali pagkatapos ng trabaho. Minsan ay sabay silang naglalakad hanggang sakayan. Minsan ay magkakape sa convenience store. Minsan naman, simpleng tawanan lang sa gilid ng loading bay habang hinihintay matapos ang ingres ng ibang suppliers. Ang dami mong iniisip, minsang sabi ni Leandro habang nakasandal sa poste sa likod ng hotel. Halata ba? Tanong ni Amarise. Kapag tahimik ka, mas halata. Napabuntong hininga siya. May therapy sinay sa Sabado, tapos enrollment pa ni Tobin next week. Tapos may rent pa kami. Hindi sumagot agad si Leandro. Maya-maya, iniabot nito ang isang bottled water. Hindi nito maaayos yan, sabi nito, pero baka makatulong kahit papano. Tiningnan niya ang bote at bahagyang natawa. Tubig lang? Oo, kasi kung pera agad ang iabot ko, malamang hindi mo tatanggapin. Napailing si Amarise pero napangiti rin. Tama ka. Dahil sa mga ganong sandali, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Leandro kung gaano karesponsable si Amarise hindi lang sa trabaho, kundi pati sa pamilya. Nalaman naman ni Amarise na hindi pala puro negosyo ang laman ng isip ni Leandro. Ito rin ang gumagastos sa pag-aaral ng bunsong kapatid nito na si Liesel, habang ang isa naman nitong kapatid na si Marco ay kasalukuyang nasa vocational training. Pareho silang may mga taong inuuna kaysa sa sarili. Siguro kaya rin, mas lumalim ang samahan nila dahil pareho silang sanay magsakripisyo. Makalipas ang halos 1 taon ng ganitong paglapit, dumatong ang araw na hindi na kinaya ni Leandro na itago ang nararamdaman. 1 linggong hapon niyon nang sunduin niya si Amarise sa San Rafael para ihatid sana ito sa Maynila dahil may ocular sila kinabukasan. Ngunit nang makarating siya sa bahay nila, naabutan niyang si Amarise ang nagsasampay ng mga damit, habang si Luwalhati ay nagpapahinga sa sala, at si Tobin ay gumagawa ng project sa lamesa. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang napansin ni Tobin. Ate, nandito si Kuya Leandro. Napalingon si Amarise, at sa simpleng sandaling iyon, nakataas ang manggas, may sipit ang buhok, at may bahid ng sabon ng kamay. Mas lalo siyang tinitigan ni Leandro na parabang doon niya lubusang nakita ang ganda ng babaeng hindi kailanman nagkunwaring perpekto. Napadaan ka? Tanong ni Amarise. Hindi, sabi nito. Sadyang dumaan ako. Napangiti siya. Ang corny mo. Pwede ba akong pumasok? Nang araw din iyon, unang nakipag-usap ng masinsinan si Leandro kay Luwalhati. Hindi ito nagyabang, hindi ito nagpranggap. Umupo lang ito ng maayos, uminom ng kape na inihani ni Amarise at mahinahong sabi ng totoo. Tita, nanliligaw po ako sa anak ninyo. Nanlaki ang mata ni Tobin. Talaga? Tobin, saway ni Amarise, namumula ang muka. Tahimik na tiningnan sila ni Luwalhati. Sa matagal na pagiging ina at pag-oobserba sa mga tao, marunong na itong kumilatis ng intensyon, at sa paraan ng pagtingin ni Leandro kay Amarise, hindi nito nakita ang pagmamataas, kundi ang tunay na paghama. Anak, sabi ni Luwalhati kay Amarise, ikaw ang sasagot dyan. Hindi agad nakasagot si Amarise, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natakot siyang maging masaya ng ganito. Pero nang tiningnan niya si Leandro at nakita niyang tila handa itong hintayin ang anumang sagot niya, sa kanya naunawaan na hindi lahat ng mabubuting bagay ay dapat katakutan.
Pagkatapos noon, naging opisyal ang relasyon nila. Hindi man magarbo, alam ng mga taong tunay na malapit sa kanila na masaya sila. Si Ate Vilma ang madalas mang-asar sa hotel. Aba, Miss Amarise, parang blooming kaya tama yun. Ate naman. Nahihiyang sagot niya. Si Mang Nardo naman ay natatawa lang. Mabuti nga yan. Si Sir Leandro, maayos na tao, hindi mayabang. Sa loob ng 2 taon, pinaghirapan nilang buuin ang relasyon. Hindi ito perpekto. May tampuhan, may hindi pagkakaintindihan. May mga araw na parehong pagod ang isip at katawan nila. Pero sa kabila noon, namuo ang tiwala. Si Leandro ay naging bahagi ng bahay ni na Amaris. Maraming linggo itong dumadalaw sa San Rafael. Minsan may dalang prutas para kay Luwalhati, minsan school supplies para kay Tobin, minsan simpleng pandesal lang at mainit na kape. Kuya Leandro, pag yumaman ako, ikukuha kita ng mas magandang sasakyan. Minsang sabi ni Tobin habang kumakain sila ng lugaw sa mesa. Tumawa si Leandro. Ikaw muna mag-aral ng mabuti. Sapat na yun. At si ate? Makulit na tanong ng bata. Tumingin si Leandro kay Amaris. Ang ate mo, aalagaan ko. Napayuko si Amaris at natawa. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may dahan-dahang katiyakang nabubuo. Parang sa wakas, natatagpuan na niya ang buhay na matagal niyang ipinagdarasal. At dumating ang proposal. Hindi iyon sa mamahaling restoran, hindi sa beach, hindi rin sa ballroom na punong-puno ng bulaklak. Sa halip, nangyari iyon sa mismong bahay nila sa San Rafael, sa isang gabing brownout pa sa kabilang kalye at mahina ang ihip ng hangin mula sa bintana. Katatapos lang nilang maghapunan ng tortang talong at tinolang manok. Si Luwalhati ay nasa silya, si Tobin ay naglilikpit ng pinggan, at biglang tumayo si Leandro sa harap ni Amaris na tila kinakabahan. Ano yan? Pabulong na tanong ni Amaris. Hindi sumagot si Leandro. Bumunot ito ng maliit na kahon mula sa bulsa. Ay! Sigaw agad ni Tobin. Nay, nay! Napahawak sa dibdib si Luwalhati habang napapangiti. Amaris, seryosong sabi ni Leandro. Wala akong mahabang speech. Alam mo kung anong klase akong tao. Hindi ako magaling sa malalaking salita. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi kita mapapangakuan na magiging madali ang lahat. Pero mapapangakuan kitang hindi kita hahayaang mag-isa sa hirap. Pakakasalan mo ba ako? Tuluyan ng napuno ng luha ang mga mata ni Amaris. Hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iyon. Buong buhay niya, siya ang laging sumasalo sa iba. Siya ang umaalalay. Siya ang hindi pwedeng manghina. At sa unang pagkakataon, may isang taong nangakong aalalay naman sa kanya. Oo. Mahinang sagot niya bago tuluyang mapaluha. Nagyakap sila habang nagpapalakpakan sina Luwalhati at Tobin. Sa gabing iyon, tila napakagaan ng mundo. Ngunit sa bawat liwanag, may aninong kasabay. Nang mabalitaan ng pamilya Monteverde ang engagement, nagpakita si Cirila Monteverde ng isang ngiting parang tunay na masaya para sa pinsan. Congratulations, Maris! Sabi nito nang dumalaw sa bahay ng isa pang kamag-anak 1 linggo matapos ang proposal. Deserve mo naman. Salamat, sagot ni Amaris, kahit may bahagyang alinlangan siyang naramdaman sa tono nito. Si Leandro pala talaga, no? Akala ko hanggang kapi-kapi lang kayo noon. Napatingin si Amaris. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, mabilis na sagot ni Cirila. Sinasabi ko lang na ang tahimik mo kasi, tapos biglang engaged ka na. Nandun din si Donabel na agad nakisali. Aba, Amaris, buti naman at may lalaking nagtiyaga sa'yo. Kasi sa totoo lang, akala ko trabaho na lang aasawahin mo. Natawa ang ilang nilang kamag-anak. Si Amaris ay ngumiti lamang gaya ng kanasayan niya. Ngunit napansin ni Cirila na tahimik na nakatingin sa singsing niya. Hindi bilang isang pinsang humahanga, kundi parang isang taong may sinusukat sa isip. Pagkaraan noon, nagsimulang madalas magpakita si Cirila sa paligid ni Amaris at Leandro. Dahil event stylist din ito, nagkaroon ng mga pagkakataong nagtatagpo sila sa isang proyekto. Sa umpisa, inisip ni Amaris na baka ito na ang paraan ng tadhana upang maayos ang tagal nilang tensyon bilang magpinsan. Maayos makitungo si Cirila. Minsan pa nga nagkukusang tumulong. Maris,
Ako na bahala sa suppliers mo sa floral. Mukhang toxic na dito sa client. Alok nito minsan. Sigurado ka? Oo naman. Magpinsan tayo, di ba? At dahil sanay si Amaris na paniwalaan ang kabutihan kapag ipinakita sa kanya, pinayagan niya itong makapasok sa mas personal na bahagi ng kanyang mundo. Iyon ang naging unang pagkakamali niya. Habang si Amaris ay abala sa trabaho at sa therapy ng inang silwalhati na unti-unti nang nakakaranas ng pamamanhid sa kaliwang kamay at madalas mahilo, si Cirila naman ay tahimik na nakakahanap ng puwang sa tabi ni Leandro. Hindi siya lantad na lumalandi. Mas mapanganib ang ginawa niya. Naging maasikaso siya sa tamang timing. Kapag hindi makasipot si Amaris sa group dinner matapos ang isang event dahil kailangan nitong umuwi agad sa Bulacan, si Cirila ang nananatili sa grupo. Nako, ang hirap din ng sitwasyon ni Maris, sabi nito minsan kay Leandro habang nasa parking area sila. Minsan siguro napapagod ka rin. Tahimik si Leandro. Naiintindihan ko naman siya. Oo naman, mabait ka kasi. Saglit itong ngumiti. Pero sana hindi mo rin nakakalimutan ang sarili mo. Simple lamang ang mga linyang iyon, mukhang inosente, pero iyon ang klase ng mga salita na tumatagos kapag ang kausap ay pagod, nalilito, at tahimik na naghahanap ng makakaintindi. Kasabay nito, mas lumalala ang kalagayan ni Luwalhati. Hindi man malubha ang unang findings ng doktor, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na therapy, maintenance medicine at regular check-up. Napipilitan si Amaris na kumuha ng mas maraming overtime at sideline coordination sa labas ng hotel. Minsan, pagkatapos ng buong araw sa Grand Celestria, didiretso pa siya sa isang maliit na birthday setup sa Marikina o seminar styling sa Pasig. Halos wala na siyang tulog. Anak, magpahinga ka naman, sabi ni Luwalhati isang gabi nang umuwi siya ng 12:00. Kailangan po, Nay. Malaki ang gastos sa susunod na session mo. Ayaw kong ikaw ang maubos. Ngumiti si Amaris kahit nang hihina. Hindi po ako mauubos. Pero sa totoo lang, unti-unti na siyang nauupos. At sa pagitan ng kanyang overtime, therapy appointments, remittance para sa bahay at tuition ni Tobin, may mga pagkakataong nakakapag-cancel siya ng lakad kay Leandro. Pasensya ka na, hindi ako makakaabot. Nasa ospital kami. Sa kabilang linya, natahimik si Leandro bago nagsalita. Okay lang, sabihan mo ako kung may kailangan kayo. At bagamat totoo ang malasakit nito, may mga gabi nang nauunang nakakarinig ng pagod niya ay hindi na si Amaris, kundi si Cirila. Sa puntong iyon, hindi pa wasak ang relasyon, hindi pa dumarating ang matinding panlilinlang, ngulit naroon na ang unang bitak. Ang panganib ay hindi pa sigaw, isa pa lamang itong bulong, isang maingat, mabagal at tusong pagpasok ng duda sa pagitan ng dalawang taong dati ay buo ang tiwala sa isa't isa. At habang si Amaris ay abalang inililigtas ang kanyang pamilya mula sa pagkakabaon, may ibang kamay ng tahimik na sumusubok agawin, hindi lamang ang lalaking pakakasalan sana niya, kundi pati ang bersyon ng atotohanan na paniniwalaan ng lahat. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko muna kayong kamustahin. Habang nakikinig kayo, i-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Nakakagaan ng pakiramdam na isipin na sa iba't ibang sulok, may mga pusong sabay-sabay na nakikisama sa isang kwentong unti-unting bumibigat pero lalo ring lumalalim. Kaya simulan na natin ang bahaging ito, ang yugto kung saan hindi pa man lubusang nawawala ang lahat kay Amaris, nagsimula na siyang itulak ng tadhana sa pinakamasakit na pagbagsak. Hindi dumating ang pagkasira ng relasyon ni na Amaris Velasco at Leandro Sarmiento sa isang malaking pagsabog. Walang dramatikong sigawan sa gitna ng kalsada, walang bigla ang pagkahuli. Ang nangyari ay mas mapanlin lang, mas tahimik at mas delikado. Unti-unti nasira ang tiwala pagitan nila hanggang sa isang araw, pagharap nila sa isa't isa, hindi na sila pareho ng kwentong pinaniniwalaan. Mula sa mga gabing hindi na nakakasipot si Amaris sa mga plano nila dahil sa therapy ng kanyang inang si Luwalhati at sa sunod-sunod na sideline, lalong lumuwag ang puwang na sinimulang pasukin ni Cirila.
Hindi pa yon halata kay Amaris sa umpisa. Akala niya, abala lang ang lahat. Akala niya, ganun lang talaga kapag tumatanda na ang relasyon. Mas kaunti ang lambin, mas maraming responsibilidad. Pero may mga bagay na hindi man sabihin, nararamdaman. Isang gabi, matapos isang corporate event sa Grand Celestre Hotel, napansin ni Amaris na kakaiba ang ugali ni Leandro. Tahimik ito. Hindi tulad ng dati na kahit pagod ay hahanap pa ng paraan para sabayan siyang kumain sa pantry o ihatid siya hanggang sakayan. Okay ka lang? Tanong niya habang pareho silang nasa service hallway. Tumango si Leandro ngulit hindi tumingin ng diretsyo. Pagod lang. Lagi na lang pagod, mahinang sabi ni Amaris, pilit na magaan ang tono. Parang ilang linggo ka nang malayo. Natahimik ito. Maya-maya ay nagsalita. Ikaw rin naman. Parang may malamig na bagay na dumadasdo sa dibdib ni Amaris. Anong ibig mong sabihin? Wala, sinasabi ko lang na pareho tayong busy. Hindi yun ang punto ko, Leandro. Huminga ito ng malalim. Amaris, hindi ko alam kung kailan pa kita pwedeng makausap ng maayos. Kapag tatawag ako, nasa ospital ka. Kapag magyayaya ako, may sideline ka. Kapag pupunta ako sa inyo, tulog ka na sa pagod. Napatitig siya rito. May bigat ang mga salitang iyon, hindi dahil sa tono, kundi dahil totoo ang ilan doon. Pero ang masakit, hindi nakikita ni Leandro kung bakit. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin, sagot ni Amaris. Alam mo naman ang sitwasyon namin. Oo, alam ko. Pero minsan pakiramdam ko wala na akong lugar sa buhay mo. Napangiti siya ng mapait. Talaga? Wala kang lugar? Ikaw pa rin ang una kong gustong sabihan kapag may problema ako. Kaya lang, hindi ko magawa kasi ayokong maging dagdag na pabigat. Hindi naman dapat ganon. Paano pala dapat? Hindi na niya namalayang nataasan na niya ito ng boses. Kung hindi ako kikilos, sino? Si Tobin? Si Nay? Muli, natahimik si Leandro, ngunit sa katahimikang iyon may isang bagay na naramdaman ni Amaris. Parang hindi na ito lubos na kakampi niya. Lumipas ang ilang araw na hindi maayos ang usapan nila. Sa mga ganitong pagitan, laging naroon si Cirila. Minsan makikita ni Amaris sa social media na magkakasama sa event after meeting sina Leandro, Cirila at ilang pang suppliers. Walang mali siya sa larawan pero may kakaibang kurot sa dibdib niya. Hindi siya selosa noon. Hindi niya kailangang maging ganon. Naniniwala siya kay Leandro. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi nagsisimula sa pagtataksil. Nagsisimula ito sa sandaling maramdaman mong hindi mo na hawak ang buong kwento. Doon rin nagsimulang lumitaw ang isa pang pangalan sa buhay ni Amaris, si Edmundo Tañedo, ang senior hotel manager na dating mentor lamang niya sa trabaho. Mahigpit si Edmundo pero patas. Dahil nakikita niyang halos mabali na sa pagod si Amaris, minsan ay inaabutan niya ito ng payo o pabo sa schedule. Velasco, sabi ni Edmundo isang umaga hawak ang clipboard, hindi ka makina. Umuwi ka na agad pagkatapos nitong wedding ingress. Ako na bahala sa report. Sir, kaya ko pa naman po. Kaya mo nga. Ang tanong, dapat mo pa bang pilitin? Maraming nakapansin na pinapaboran siya ni Edmundo. Pero ang totoo, pinoprotektahan lamang siya nito bilang isang empleyadong alam niyang matino at masipag. Gayunman, sa mga matang naghahanap ng pwedeng baliktarin, sapat na ang ganoong samahan para magmukhang kahihina-hinala. At iyon ang eksaktong ginawa ni Cirila. Sa isang maliit na coffee shop sa Tomas Morato, nakipagkita si Cirila sa kaibigan nitong si Brixa de la Peña, ng makeup artist na kilalang mabilis makapulot at magpakalat ng chismis, at kay Rogelio Monteverde na ang nakakatanda nilang pinsan na may lihim ng sama ng loob kay Amaris dahil sa pagtanggi nitong pumirma noon sa isang loan document. Hindi enough na mapasama lang ang tingin kay Amaris, kailangang paniwalaan ni Leandro na siya mismo ang biktima. Ngumiti si Rogelio. Madali lang yan, kailangan lang ng tamang ebidensya. Hindi ba masyado ng risky? Tanong ni Brixa, kahit halata namang naeengganyo rin siya. Hindi kung maingat, at saka hindi naman tayo gumagawa ng kwento mula sa wala, papalakihin lang natin kung anong pwede.
Doon nagsimula ang mas maduming bahagi ng plano. Kumuha si Brixa ng ilang litrato mula sa social media at office event albums kung saan magkasama sa frame sina Amaris at Edmundo. Mga larawang kuha sa turnover meetings, site inspections at briefing sessions. Ikinrop nila iyon para magmukhang silang dalawa lang ang magkasama. Samantala, si Rogelio naman ay gumamit ng lumang screenshot editing app para magmukhang may mensahe si Amaris kay Edmundo na masyadong personal ang tono. Hindi sobrang lantaran ng pagka-fake, iyon ang mas nakakatakot, sapat lang para magmukhang posible. Habang ginagawa nila iyon, walang kaalam-alam si Amaris na unti-unti nang binubuo ang bangkay ng reputasyon niya. Dumating ang araw na lalong lumala ang kalagayan ni Luwalhati. Nahilo ito at muntik nang matumba sa palengke. Kinailangang isugod sa ospital. Tumawag si Tobin kay Amaris nang iiyak. "Ate, bilis! Sinay!" Nasaan kayo? Mabilis niyang tanong habang kumakabog ang dibdib. Sa ospital siya dumiretso at buong magdamag siyang nagbantay. Kinabukasan, hindi siya nakapasok sa hotel. Hindi rin siya nakasagot agad sa sunod-sunod na tawag ni Leandro. Pagbukas niya ng cellphone kinahapunan, may mga missed call ito at isang maikling mensahe. "Leandro, kailangan nating mag-usap." Tinawagan niya agad ito ngulit hindi sumagot. Muling tumawag si Amaris nang makauwi siya sa San Rafael at sa wakas ay sinagot din siya ng lalaki. "Hello?" Mahinang sabi niya. "Nasaan ka?" Malamig ang boses ni Leandro. "Nasa bahay. Galing akong ospital. Bakit? Pwede ba tayong magkita bukas?" "Pwede. May problema ba?" Mahabang katahimikan. "Meron." Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa hotel. Pagdating ni Amaris, nandun na si Leandro. Nasa mesa ang cellphone nito at kakaibang hitsura ng mukha. Hindi galit agad, kundi sugatan at pinipilit magpakatatag. Umupo si Amaris, kabado. "Anong nangyari?" Hindi ito sumagot agad. Sa halip, iniusog nito ang cellphone sa harap niya. "Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano to." Pagtingin niya, tila nang lambot ang katawan niya. Nasa screen ang ilang cropped photos nila ni Edmundo. Kasunod noon ang screenshots ng usapan na hindi naman totoo. Mga linyang tila may mali siya, tila may lihim. "Ano to?" Halos babulong niyang sabi. "Yan din ang gusto kong itanong," sagot ni Leandro. "Ilang buwan na ba akong ginagawang tanga?" Napatingin siya rito, hindi makapaniwala. "Hindi totoo yan." "Talaga?" "Oo, edited yan, Leandro." "Lahat edited, pati ang mga litrato?" "Trabaho ko yan. Kasama ko si Sir Edmundo sa meetings." "Sir Edmundo?" Mapait na ulit ni Leandro. "Napakalapit niyo pala para tawagin mo pa ring sir." "Anong klaseng pag-iisip yan?" Nanginginig na ang boses ni Amaris. "Kilalang kilala mo ko. Alam mo kung anong klaseng tao ko." "Akala ko kilala kita." Parang may kung anong nabasag sa loob niya sa linyang iyon. "Mas pinipili mong paniwalaan yan kesa kanungin man lang ako ng maayos? Tinatanong na nga kita ngayon. Huli na yan kung nakapaghusga ka na." Hindi man sigaw si Leandro, ngulit ang bawat salitang binitiwan nito ay mas masakit pa sa sigaw. "May mga gabing hindi kita matawagan. May mga panahong hindi mo ako masagot. Tapos ito ang makikita ko. Ano bang gusto mong isipin ko?" "Na may pamilya akong inaalagaan," sagot ni Amaris, tuluyang napaluha. "Na may inang nasa ospital. Na may kapatid akong umaasa sa akin. Hindi lahat umiikot sa'yo." Muli itong natahimik, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nakatahimikan ng pag-unawa ang nasa pagitan nila. Katahimikan na yon ng dalawang taong magkaiba na ang pinaniniwalaan. Hindi na maaayos pa ang pag-uusapang iyon. Umalis si Amaris sa cafe na nanginginig ang mga kamay. Ilang beses siyang tumawag sa mga sumunod na araw. Nagpadala siya ng mahahabang paliwanag. Sinubukan niyang kausapin si Cirila dahil may kutob na siya kung saan nanggaling ang lason. Nagkita sila sa parking lot ng isang event venue. "Anong ginawa mo?" Diretsahang tanong ni Amaris. Nagkunwari si Cirila na walang alam. "Ha?
Anong sinasabi mo? Huwag mo kong lokohin. Ikaw lang ang may pakinabang sa nangyayari. Tumawa si Cirila ng mahina, saka tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. You know, Maris, hindi lahat kasalanan ng ibang tao. Minsan may mga relasyon talagang bumibigay dahil hindi mo alangaran. Hindi mo na ako maluloko. Hindi mo rin maluloko ang lahat, lalo na kung mukha ka namang laging may tinatago. Umalis siyang nakataas ang ulo, at sa unang paraan ng maraming taong pagtitimpi, gusto sana niyang habulin si Cirila at sampalin. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kahit sa gitna ng pagkasira, may bahagi pa rin sa kanya na umaasa na lalabas ang katotohanan nang hindi niya kailangang ibaba ang sarili. Ngunit hindi katotohanan ang unang kumalat, kundi chismis. Sa mga sumunod na linggo, lumabas ang iba't ibang bersyon ng kwento sa pamilya nila at maging sa ilang kakilala sa industriya. May nagsabing may relasyon nga raw si Amaris kay Edmundo. May nagsabing matagal na raw nitong pinagsasabay ang trabaho at lalaki. May nagsabi pang si Leandro raw ang kawawa dahil tinitiis daw niya noon pa ang ugali ni Amaris. Ang pinakamasakit, si Donabel ang nanguna sa panghuhusga. Sabi ko na nga ba? Malakas nitong sabi sa isang handaan ng pamilya na hindi naman dapat puntahan ni Amaris pero napilitan dahil kaarawan ng lola nila. Masipag nga pero kulang sa pagkababae. Ganyan talaga kapag masyadong career woman. Donabel, saway ng isa nilang tiyuhin pero mahina lamang. Hindi, totoo naman. Tingnan mo, si Cirila marunong magdala ng sarili, hindi puro trabaho ang inaatupag. Naandoon si Amaris. Narinig niya ang lahat at sa harap ng mga kamag-anak na dapat sana'y kumilala sa kanya mula pagkabata, wala ni isa ang tumayo para sabihin na baka hindi iyon ang buong totoo. Maging ang ilang dati niyang kasamahan sa industriya, tulad ni na Jovin Arceo at Shaira Lontok, ay nagsimulang lumayo. Kapag dumadaan siya sa koridor ng hotel, may mga bulong-bulungan na. Kapag may group meeting, may mga tingin na parang gusto siyang kilatisin. Hindi siya direktang inaaway, pero unti-unti siyang ginagawang banyaga sa mismong lugar na pinaghirapan niyang patunayan ng sarili. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pinakamasakit na balita ay dumating na parang kutsilyong tahimik na itinarak sa likod. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamot ng kanyang ina, biglang tumunog ang cellphone niya. Mensahe iyon mula sa isang dati niyang katrabahong si Ate Vilma. Anak, pasensya ka na. Gusto ko sanang sa iba mo marinig, pero mas mabuti na siguro sa akin namang galing. Narinig ko kanina, ikakasal na raw si Leandro, kay Cirila. Napahinto si Amaris, parang biglang tumigil ang paligid. Naroon ang tikatik ng orasan, ang mahinang ugong ng electric fan, ang pag-ubo ng kanyang ina mula sa kwarto, pero lahat iyon ay tila lumayo ng sabay-sabay. Mabagal niyang ibinaba ang cellphone. Sa kabilang kwarto, narinig siya ni Tobin. Ate, okay ka lang? Hindi agad siya nakasagot. Huminga siya ng malalim pero hindi sapat iyon para pigilan ang panyanig ng dibdib niya. Dahil sa gabing iyon, hindi lang niya nalaman na inagaw ng pinsan niya ang lalaking pakakasalan sana niya. Doon din nagsimulang paniwalaan ng lahat na siya ang mali. At iyon ang gabi na tuluyan ng ginawang kontrabida si Amaris sa kwento ng buhay na siya mismo ang pinakaunang nagsakripisyo para mabuo. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makikonek sa inyo. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na dyan sa lugar ninyo habang nakikinig kayo. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang panig, may mga taong sabay-sabay na sumasama sa kwentong ito. Isang kwentong puno ng sakit, pagbangon at mga lihim na hindi kayang ibaon ng habang buhay. Kaya simulan na natin ang bahaging ito, kung saan sa isang gabing dapat sanay para sa pagdiriwang, biglang lumitaw ang katotohanang magpapayanig sa lahat. Matapos ang gabing nalaman ni Amaris Velasco na ikakasal na si Leandro Sarmiento kay Cirila Monteverde, tila may bahagi sa loob niya na tuluyang natahimik.
Hindi na siya umiyak kinabukasan. Hindi na rin siya nagtanong kung bakit naging ganoon kabilis ang lahat. Ang tanging ginawa niya ay ang bumangon, magtimpla ng lugaw para sa inang si Luwalhati, ihatid sa paaralan ng kapatid na si Tobin at magbihis para pumasok sa trabaho na parabang normal pa ang lahat. Pero hindi na normal ang lahat. Sa Grand Celesteria Hotel, kumalat na ang usap-usapan. May ilan pa rin maayos makitungo sa kanya, sina Mang Nardo, Ate Vilma, at maging si Nemesio Quibral, ang tahimik na AV technician na noon pa man ay parang laging may gustong sabihin ngunit laging inuunahan ng pag-aalinlangan. Pero sa karamihan, si Amaris na ang babaeng sumobra sa ambisyon, ang babaeng may tinatagong relasyon, at ang babaeng iniwan dahil may kasalanan. Minsan habang naglalakad siya sa service corridor, bigla niyang narinig ang mahihinang boses ni na Jovin Arceo at Shaira Lontok. Ang ganda pa naman sana ng image niya noon, sabi ni Shaira. Ganun talaga, pambulong na sagot ni Jovin. May mga taong tahimik pero doble pala. Tumigil ang hakbang ni Amaris. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Itinuloy lang niya ang paglalakad na tila hindi niya narinig ang lahat. Pero pagpasok niya sa stockroom, doon siya nakapakip sa gilid ng mesa dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga ng maayos. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong dumami ang dahilan para manatili siyang tikom. Na-confine muli si Luwalhati para sa karagdagang tests. Mas lumaki ang gastusin. Napilitan si Amaris na magsanlad ang maliit na kwintas na alaala pa ng kanyang ama. Maging ang ilang ipon niya para sana sa kasal noon ay unti-unting naubos sa ospital at maintenance medicines. Isang gabi, nadatnan siya ni Ate Vilma sa likod ng hotel na nakaupo sa bangkito, hawak ang resibo ng butika at nakatitig lamang sa malayo. Anak, mahinang tawag nito. Kumain ka na ba? Hindi sumagot si Amaris agad. Maya-maya ay pilit siyang ngumiti. Mamaya na po ate. Umupo sa tabi niya si Ate Vilma. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi. Kung hindi po ako magpapakatatag, sino? Hindi mo kailangang saluhin lahat. Napabuntong hininga si Amaris. Nakakapagod na po ate. Hindi lang dahil iniwan ako. Mas masakit po na parang lahat mininiwala na deserve ko. Tahimik na tumanggo si Ate Vilma, saka hinawakan ng likod ng kanyang palad. May oras ang totoo, anak. Kahit gaano katagal, may oras yan. Noon, hindi pa alam ni Amaris na sa pinaka-di inaasahang tao manggagaling ang unang hakbang ng oras na iyon. Dahil sa eskandalong bumabalot sa kanyang pangalan, unti-unti ring naging mahirap ang manatili sa hotel. Hindi man siya direktang sinibak, napansin niyang mas kaunti na ang mahahalagang event na ipinapahawak sa kanya. Mas madalas na siyang ilagay sa maliliit na internal functions. Ang mga dati niyang proposal ay masusing kinikilatis. May mga tingin ng ilang supervisors na parang wala nang buo ang tiwala sa kanya. Isang hapon, tinawag siya ni Edmundo Tañedo sa opisina. Velasco, umupo ka. Tahimik siyang naupo. Ilang segundo itong tumingin sa kanya bago nagsalita. Hindi ko tinatanong ang personal mong buhay. Alam mong hindi ko ugali yon. Pero sasabihin ko ito bilang manager, hindi ka na magiging maayos dito habang umiikot ang ganitong chismis. Alam ko po, sir. Gusto kitang ilaban, pero hindi na rin kita pipilitin kung gusto mong magpahinga. Wala po akong ipapahinga, sir. Kailangan ko pa pong magtrabaho. Tinitigan siya ni Edmundo na parang nababasa ang pagkapunit ng loob niya sa likod ng matigas na boses. Minsan, hindi pahinga ang pag-uwi. Minsan, pagliligtas yun. Pagkalipas ng isang buwan, tuluyan ngang nagdesisyon si Amaris na umalis sa Grand Celestria. Hindi dahil wala na siyang kakayahan, kundi dahil nauunawaan niyang hindi siya makakahinga sa lugar kung saan bawat hakbang niya ay may kasunod na bulong. Lumipat siya sa Bulacan upang mas mabantayan ang kanyang ina at nagsimulang tumanggap ng maliliit na freelance event coordination jobs sa mga karatig bayan. Doon niya mas nakilala si Isabela Inares, isang byudawang may maliit na catering service sa Malolos. Hindi ito mayaman pero mahusay magluto at marunong tumingin ng pagkatao. Hindi ko kailangan ng perpektong tao. Sabi ni Isabela, minsang inalok si Amaris ng regular na trabaho sa pag-aayos ng dessert tables at venue styling.
Ang kailangan ko maayos ka trabaho at kita ko yun sa'yo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naniwala kay Amaris nang hindi nagtatanong ng tsismis. Unti-unting nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay niya. Sa umaga, nag-aasikaso siya ng gamot ng ina. Sa hapon, nagde-design ng layouts para sa maliliit na kasal, binyag, at birthday. Sa gabi, gumagawa ng costing kasama si Tobin habang si Thor naman ay nag-aaral sa gilid ng mesa. Hindi man gaano, tahimik itong mas maayos kesa sa dati niyang buhay sa lungsod. Ngulit sa kabilang panig ng mundo niya, tuloy ang paghahanda para sa engrandeng kasal ni Leandro at Cirila. Ang venue ay isang mamahaling events place sa Quezon City na kilala sa malalaking chandelier at grand staircase. Mula sa social media posts na nakakarating kay Tobin at paminsan-minsang nasasagap ni Ate Vilma, halatang todo ang paghahanda. Designer ang gown ni Cirila, bespoke ang suit ni Leandro, ilang kilalang suppliers ang involved. Si Donabel mismo ang nagmamalaki sa kamag-anak na buti na lang at pa napunta sa tamang babae. Ang lalaki. Tuwing naririnig iyon ni Tobin, napapanggigilan siya. Kung pwede lang ate, isasampal ko sa kanila ang totoo. Minsang sabi niya habang nagbibilang sila ng bayarin sa mesa. Wala kang gagawing gulo. Kalmadong sagot ni Amaris kahit masakit pa rin sa kanya ang lahat. Hayaan mo silang magpakasaya sa kasinungalingan nila. Pero ate! Tobin? Mahina pero buo ang boses niya. Hindi tayo bababa sa level nila. Tumahimik ang binata. Ngunit sa mukha nito, malinaw na hindi pa rin humuhupa ang galit. Habang papalapit ang araw ng kasal, may isa namang tao ang lalong hindi mapalagay, si Nemesio Quibral. Bago pa tuluyang umalis si Amaris sa Grand Celestria, minsan na siyang muntik lapitan ni Nemesio sa storage room, ngunit umatras din ito nang dumaan si Maureen. Simula noon, bit-bit man ito ang isang sikreto na unti-unting bumibigat. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang siraan ni Cirila, Brixa at Rogelio si Amaris, nagkataon kasing gumagawa ng backup cleaning si Nemesio sa lumang AV server ng hotel. Isa sa mga prep room sa Annex Ballroom, may auxiliary recording feed para sana sa equipment testing. Madalas itong nakakalimutang i-off ng mga tao dahil hindi naman yon pangunahing CCTV. Sa kasamaang palad para sa mga nagsabwatan, isang gabi ay doon sila nag-usap ng kampante. Hindi alam na aktibo pa ang system. Kitang-kita sa footage kung paano ibinaba ni Cirila ang bag niya sa sofa, kung paano inilapag ni Rogelio ang cellphone at ipinakita ang mga edited screenshots, at kung paanong naririnig mismo ang mga salitang hindi nila kailanmang inakalang may ibang makakarinig. Kapag nakita ito ni Leandro, wala nang babalikan si Amaris. Sabi ni Cirila sa video. At nang narinig yun ni Nemesio ng unang beses habang nagche-check ng system files, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit sa halip na magsalita agad, natakot siya. Baka mawalan siya ng trabaho, baka madamay, baka hindi rin paniwalaan. Kaya kinopya niya lang ang file sa personal backup drive at itinago. Subalit habang tumatagal, lalo siyang inuusig ng konsensya. Isang linggo bago ang kasal, nadatnan siya ni Ate Vilma sa control room na tahimik lang at tulalang nakatitig sa monitor. Nemesio, ayos ka lang? Nagulat ito. Oo. Tila may multo ka nang nakikita. Matagal itong hindi nagsalita. Sa wakas ay bumulmon. Ate Vilma, paano kung may nalalaman kang totoo pero natatakot kang magsabi? Napatingin si Ate Vilma rito ng talim. Anong klaseng totoo? Walang direktang sagot si Nemesio noon, pero sapat na ang kaba sa mukha nito para maunawaan ng babae na may mabigat itong pasan. Kaya kinabukasan, hinanap siya ni Ate Vilma at doon na niya tuluyang inamin ang lahat. Ipinakita niya ang lumang file, ipinakita niya ang date stamp, ipinakita niya ang kuha ng tag-uusap ni Cirila, Brixa at Rogelio. Nanlaki ang mata ni Ate Vilma habang pinapanood yun. Diyos ko! Natakot ako noon, pasensya na, alam kong matagal na, pero hindi ko na kayang dalhin. Alam ba ito ni Amaris? Iling siya. Hindi. Tahimik si Ate Vilma sa ilang sandali.
Pagkatapos ay nagsalita siya ng buo ang boses. Hindi na pwedeng ibawon pa to. Ngunit hindi nila agad sinabi kay Amaris. Hindi dahil gusto nilang itong ilihim sa kanya, kundi dahil alam nilang kapag sinabi nila agad, maaaring pigilan sila nito. Kilala nila ang Amaris. Mas pipiliin nitong lumayo kaysa magmukhang nanggugulo. Kaya naghanap sila ng paraan na ang mismong katotohanan ang lalantad sa pinakamaraming taong dapat makita. Doon pumasok si Kian, ang pamangkin ni Nemesio na part-time sound technician sa venue ng reception ni Leandro at Cirila. Sa umpisa, ayaw nitong madamay. Tito, delikado yan, baka mademanda pa tayo. Mas delikado ang manahimik. Mabigat na sagot ni Nemesio. May buhay na nasira dahil dito. Sa huli, pumayag din si Kian. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Sa oras na tumugtog na ang audio-visual presentation para sa couple sa reception, isisingit nila ang original file mula sa backup drive sa System Q. Hindi ito maiiwasan dahil si Kian mismo ang isa sa magbabantay ng playback. Dumating ang araw ng kasal. Sa umaga, nasa Bulacan si Amaris. Abalang naghahanda ng maliit na gift package para sa isang client. Wala siyang planong pumunta sa kasal. Wala rin siyang planong mangyalam. Ang gusto lang niya ay palipasin ang araw na yon nang hindi naggugunaw ang sarili. Ngunit pagsapit ng hapon, lumapit si Tobin sa kanya hawak ang maliit na paper bag ng gamot ng kanilang ina. Ate, nauubos na to. Yung branch na meron nito nasa QC, malapit sa venue na galing si Ate Vilma. Napabuntong hininga si Amaris. Ako na lang ang pupunta. Huwag na ate, ako na. Hating gabi na makakauwi ka. Ako na. Sa huli, napapayag siya ni Tobin na samahan siya. Hindi para pumunta sa reception, kundi para bumili ng gamot at sabayan na rin kunin ng isang envelope na ipinakiusap ni Ate Vilma mula sa isang kasamahan nito sa venue area. Pagdating nila sa Quezon City, kumakapal na ang gabi. Mula sa labas ng events place, kitang-kita ang ilaw, mga bulaklak at mga bisitang naka-formal wear. Humigpit ang hawak ni Amaris sa bag. Hindi siya pumasok. Nanatili lang siya sa gilid ng parking access road. Naghihintay sa tawag ni Ate Vilma. Sa loob naman ng reception hall, nagsimula ang programa. Masayang palakpakan, magagarang mensahe. Nakatayo si Donabel na akala mo'y siya ang nanalo sa buhay. Nakasmile si Cirila na parang wala ni katiting na dungi sa konsensya. Si Leandro naman ay pornal at tahimik, ngunit may kung anong bigat sa mga mata. Hindi man niya inaamin, hindi lubusang matahimik ang loob niya sa kabila ng engranding gabi. Now, let us all watch the special video presentation for the newlyweds. Masayang anunsyo ng host. Nagdilim ng bahagya ang bulmadan. Umilaw ang giant screen. Unang lumabas ang ilang magagandang larawan, ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang nagkaroon ng flicker sa video. Kumunot ang noo ng host. Napatingin si Cirila sa technical booth. Tapos sa halip na romantic montage, biglang lumitaw sa screen ang isang kuha mula sa prep room ng Grand Celestia Hotel. Isang silid, isang sofa, isang gabing hindi dapat nakita ng kahit simo. At doon, sa harap ng lahat, malinaw na lumabas ang mukha ni Cirila, ni Brixa at ni Rogelio. Ano to? Bulong ni Donabel. Ngunit wala nang makapigil, at sa sumunod na ilang sandali, ang mga salitang minsang ibinulong lang sa isang saradong kwarto ay biglang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat para simulang yumanig ang kasal na itinayo sa kasinungalingan. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko muna kayong anyayahang makisalo hanggang dulo. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang pinapakinggan ang pagtatapos ng kwentong ito. Nakakagaan sa pakiramdam na isipin na sa iba't ibang tahanan, may mga pusong sabay-sabay na tumatahak sa huling yugto ng isang istoryang nagsimula sa pagtataksil, dumaan sa kahihiyan, at magtatapos sa pagbangon na hindi na kayang nakawin ninuman. Kaya, simulan na natin ang pinakahuling bahagi. Ang wakas ng isang babaeng minsang itinulak sa putik, ngunit natutong magtayo ng sariling dangal mula sa mga guho.
Sa loob ng reception hall, walang sino man ang agad nakagalaw matapos umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang mga salitang malinaw na nanggaling sa video recording mula sa lumang prep room ng Grand Celestia Hotel. Kailangan lang paniwalaan ni Leandro na siya ang biktima. Kapag nakita ito ni Leandro, wala nang babalikan si Amaris. Hindi enough na mapasama lang ang tingin sa kanya. Parang nanigas ang lahat. Ang kaninang masayang musika ay napalitan ng isang katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. Sa giant screen, halatang-halata ang mukha ni Cirila Monteverde. Naroon si Brixa de la Peña at naroon din si Rogelio Monteverde na may hawak na cellphone habang ipinapakita ang mga inedit na screenshots. "Ano to?" sigaw ni Donabel, tumatayo mula sa kinauupuan. "Patayin ninyo yan! Patayin ninyo yan ngayon din!" Ngunit huli na. Ang dapat sanang simpleng pagsingit ng file ay naging pagsabog ng katotohanan sa harap ng mga kamag-anak, kaibigan, suppliers at business contacts na inimbitahan sa kasal. Hindi lamang nila nakita ang pag-aamin, narinig din nila ang paraan ng pagplano, ang tono ng pangungutya, at ang ginawang pagbaluktot sa buhay ni Amaris Velasco. Napatingin si Leandro Sarmiento kay Cirila. Sa mga mata nito, wala nang bakas ng groom na naghahanda para sa bagong buhay. Nandoon ang isang lalaking unti-unting binubunot sa sarili niyang pagkakamali. "Cirila," paos nitong sabi, "sabihin mong hindi totoo to." Namutla si Cirila. "Leandro, peke yan, edited din yan. May gustong manira sa akin." "Edited?" sabat ng isang boses mula sa likod. Lumingon ang lahat. Papalapit sa technical area si Kian, hawak ang laptop na nakakonekta sa playback system. Kasunod niya si Nemesio Quibral, halatang nanginginig pero desidido, at ni Ate Vilma na tuwid ang tindig kahit nangingililang luha sa mga mata. "Hindi po edited." Sabi ni Kian, pilit pinapatatag ang boses. "Ito po ang original file, kasama ang metadata, date stamp, at source path mula sa backup server." "Ano bang pinagsasasabi mo?" pasigaw na tanong ni Donabel. Si Nemesio naman ang nagsalita sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. "Matagal ko na pong hawak ang file. Nagkamali ako noon dahil natakot akong magsalita, pero hindi ko na kayang hayaang mabaon pa ang totoo." Napatingin ang mga bisita kay Cirila na tila hindi na maipinta ang mukha. Si Brixa, na inimbitahan sa reception bilang isa sa entourage stylists, ay napatras sa isang sulok at umiwas ng tingin. Si Rogelio naman ay hindi makatingin ng direksyo sa mga taong kanina lang ay numingiti sa kanya. At sa labas ng venue, sa gilid ng parking access road, doon tumunog ang cellphone ni Amaris. Si Ate Vilma ang nasa linya. Naninginig ang boses nito. "Anak, lumabas na. Lumabas na ang totoo." Hindi agad nakaunawa si Amaris. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Yung video, nandun lahat. Nandun si Cirila, nandun si Rogelio, nakita ni Leandro, nakita ng lahat." Napapikit si Amaris. Hindi siya natuwa, hindi siya napasigaw sa saya. Ang unang dumaan sa kanya ay isang kakaibang katahimikan. Parang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, pero nang dumating, hindi na niya alam kung may dapat pa siyang ipaglaban. "Ate?" tawag ni Tobin na nasa tabi niya. "Anong sabi ni Ate Vilma?" Tumingin sa kanya si Amaris. Mabagal niyang ibinaba ang cellphone. Lumabas na ang totoo. Nanlaki ang mata ni Tobin. "Talaga? Nasaan sila? Papasok tayo?" Hindi agad sumagot si Amaris. Tumingin siya sa magarang gusali, sa mga ilaw, sa mga sasakyang nakaparada, sa mundong minsang pinangarap niyang pasukin bilang bride at hindi bilang anino ng isang eskandalo. Ngulit wala na ang babaeng iyon. Hindi na siyang parehang Amaris na naghahabol ng paliwanag. "Hihintayin natin si Ate Vilma dito. Hindi tayo papasok para manggulo." "Ate Pelu." "Tapos na, Tobin. Hindi na ako papasok sa kwentong sinubukan nilang isulat para sa akin." Sa loob naman ng reception hall, unti-unting nawawasak ang engrandeng gabi. May mga bisitang kusang lumabas, may ilan na pabulong ng nag-uusap, ang ilan sa dating humanga kay Cirila ay hindi na makatingin ng diretsyo rito. Maging ang host ay tuluyang napahinto sa programa, hindi malaman kung ano ang susunod na sasabihin.
Lumapit si Leandro kay Cirila, ngunit hindi nagalit ang boses nito. Mas masakit dahil iyon ay boses ng isang lalaking tuluyang nawalan ng tiwala. Ilang buwan o ilang taon mo akong ginawang tanga? Leandro, makinig ka muna sa akin. Huwag mo akong sabihang makinig. Napatingin nito kay Rogelio. At ikaw, kasama ka rito? Hindi nakasagot si Rogelio. Si Donabel ay galit na galit, ngunit kahit anong sigaw niya na paniniralang yon ay hindi na sumapat laban sa malinaw na video, audio at raw file details na ipinakita ni Kean. May mga bisita pang ang humiling na i-forward sa kanilang kopya dahil hindi sila makapaniwalang totoo ang napapanood. Nasaan si Amaris? Biglang tanong ni Leandro, parang saka lamang tuluyang sinampal ng konsensya. Hindi agad sumagot si Ate Vilma. Tinitigan lang niya ito, at sa tingin iyon ay dama ni Leandro ang lahat ng panahong pinabayaan niyang magdusa ang babaeng minsan niyang minahal. Nasa labas, sagot ni Ate Vilma pagkaraan, pero kung ako sa'yo, huwag kang aasa na may karapatan ka pa. Hindi na nito hinintay ang pahintulot ng kahit sino. Mabilis siyang lumabas ng hall, tinatahak ang corridor na ilang beses niyang dinaanan noon na may ibang pangarap sa dibdib. Pagdating sa parking access road, doon nakita ni Amaris sa ilalim ng poste ng ilaw, hawak ang paper bag ng gamot ng kanyang ina. Katabi nito si Tobin na masama ang tingin sa kanya. Sa ilang segundong yon, walang nagsalita. Naghalo sa mukha ni Leandro ang hiya, pagkawasak at pagsisisi. Amaris. Tumingin sa kanya si Amaris. Wala nang puit sa mukha niya, ngunit wala na rin ang lambing na dati niyang inaalok kahit sa simpleng titig. Totoo pala, sabi ni Leandro, pausang boses. Lahat ng sinabi mo noon, totoo. Hindi sumagot si Amaris. Pinaniwalaan ko sila. Hindi kita pinakinggan. Hindi ko man lang ipinaglaban ng taong pinakamalinis ang hangarin sa buhay ko. Bahagyan tumawa si Tobin, pero walang saya doon. Ngayon mo lang naisip yan? Tobin, mahinang saway ni Amaris. Lumapit pa ng kaunti si Leandro ngunit huminto rin na para bang alam niyang hindi na siya dapat dumagdag sa espasyo ng babaeng matagal niyang sinaktan. Amaris, hindi ko alam kung paano ako magsisimula sa paghihingi ng tawad. Wala ka nang dapat simulan, mahinahong sagot niya. Napapikit si Leandro, tila iyon mismo ang kinatatakutan niyang marinig. Hindi ko sinasabing wala kang kasalanan para pahirapan ka, patuloy ni Amaris. Sinasabi ko lang na matagal na akong nawalan ng lugar para sa paliwanag mo. Noong mga panahong kailangan kitang maniwala sa akin, hindi mo ginawa. Noong ako ang ginawang kontrabida ng lahat, mas madali para sa iyo ang maniwala sa kasinungalingan kesa tumayo sa tabi ko. Alam ko. Hindi, sagot niya. Mas buo na ang boses. Hindi mo alam. Kasi kung alam mo, hindi mo ako hinayaang madurog mag-isa. Napayuko si Leandro. Sa likod nito, nagsimula nang lumabas ang ilang bisita mula sa venue. Nandoon ang kahihiyan ng gabing iyon, ngunit higit pa roon, naroon ang bigat ng mga panahong hindi na maibabalik. May chance pa bang... Mahinang tanong ni Leandro, halos pabulbom lamang. Mabagal na umiling si Amaris. Hindi siya umiyak, hindi na kailangan. Yung katotohanan, dumating ng huli, at may mga sugat na kahit gumaling, hindi na dapat balik-balikan. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa pagkakataong iyon, doon naunawaan ni Leandro na ang pagkawala kay Amaris ay hindi nagsimula na ang maagaw siya ni Cirila. Nagsimula iyon noong pinili niyang huwag pagtiwalaan ng babaeng mas kilala niya dapat kesa sa lahat. Tahimik na umalis si Amaris kasama si Tobin, at mula sa gabing iyon, hindi na siya bumalik sa dating buhay na may pag-asang maibabalik ang luma. Hindi na iyon ang direksyong pinili niya. Pagkaraan ng ilang buwan, lalong lumago ang maliit na partnership nila ni Isabela Inares. Ang dating simpleng catering and dessert styling ay naging mas organisadong negosyo. Nagsimula silang tumanggap ng mas malalaking booking sa Malolos, Plaridel at May Kawayan. Si Amaris ang humawak sa events design, client coordination at operations flow. Si Isabela naman sa kusina, supplier network at food costing. Maliit pa tayo sa Bella, sabi minsan ni Amaris habang nagbibilang sila ng kita.
pero malinis ang pangalan natin. Yan ang puhunan. At doon unti-unting nagtanim ng panibagong ugat si Amaris. Hindi na sa mga lugar na nagpahiya sa kanya, kundi sa sariling lupa ng pagpupursigi. Nakapagtapos si Tobin ng accountancy makalipas ang 2 taon. Hindi man marangya ang graduation, mas masaya ito noon kaysa ngayon dahil alam nilang walang bahid ng kahihiyan ang bawat naipundar nila. Si Luwalhati naman ay bahagyang lumakas. Hindi naman umbalik ang dati nitong sigla ng buo, ngulit nakakapaglakad na ng hindi laging inaalalayan at nakakangiti na muli kapag nakikitang abala sa negosyo ang mga anak. Dahil sa sipag at magandang serbisyo, tuluyan nang nabuo ang kumpanya ni na Amaris at Sabela. Pinangalanan ila itong Alianza Gatherings. Isinama ni Amaris sa core team sina Mang Nardo bilang logistics consultant, si Ate Vilma para sa staff training para sa service culture, at maging si Kian para sa technical productions. Hindi niya kinalimutan ang mga taong tumayo sa tabi niya noong wala siyang maaasahan. Hindi lang ito negosyo, sabi niya minsan sa unang formal team meeting nila. Gusto kong maging lugar ito kung saan walang tinatapakang tao lamang para may umangat. Tumanggo si Ate Vilma, saka nang ngumiti. Kaya ka pinagpapala, anak. Samantala, hindi naging maganda ang mga sumunod na taon para sa mga Monteverde. Tuluyang nasira ang reputasyon ni Kirila sa event circuit. Hindi man siya nakulong, maraming suppliers at clients ang umiwas sa kanya matapos kumalat ang buong istorya. Si Rogelio naman ay nasangkot pa sa hiwalay na reklamong pinansyal. Si Donabel naman ay nawalan ng lakas ng loob na dumalo sa mga malalaking reunyon dahil hanggang ngayon siya pa rin ang naaalala ng marami bilang unang naghusga ng hindi nalalaman ang totoo. At si Leandro? Sinubukan niyang bumawi. Nagpadala siya ng mga sulat, nagpunta sa bahay ni na Luwalhati para humingi ng tawad, minsan pa nga ay tahimik niyang nagpadala ng tulong pinansyal para sa maintenance medicines ng ina ni Amaris, ngulit ibinalik iyon ni Tobin. Hindi na kami tumatanggap ng limos mula sa taong piniling hindi maniwala sa ate ko. Nalamig na sabi nito. Sa pagdaan ng panahon, tinanggap din ni Leandro na may mga pagkakamaling hindi na nasusolusyonan ng pagsisisi. Patuloy niyang pinatakbo ang negosyo, ngunit dala-dala niya ang isang katotohanang hindi na niya mababago. Na minsan, ang pinakamasamang pagtataksil ay hindi ang mangangagaw, kundi ang taong piniling huwag maniwala sa katotohanan kahit hawak na niya ang puso ng biktima. At habang tuluyang iniiwan ni Amaris ang lumang sugat, may panibagong tao ring dahan-dahang pumasok sa buhay niya. Si Dravian Cortez, isang civil engineer na nakilala niya nang maging kliyente nila ito para sa turnover launch ng isang residential project sa Bulacan. Hindi ito madaldal. Hindi rin ito mahilig sa mabulaklak na salita. Ngulit kapansin-pansin ang respeto nito sa paraan ng pakikipag-usap, sa staff, sa matatanda, at higit sa lahat, sa mga hangganang itinatakda ni Amaris. Hindi kita mamadaliin, sabi ni Dravian isang gabi matapos ang project turnover, habang iniaabot sa kanya ang planner na naiwan niya sa venue. Sanay akong gumawa ng mga estrukturang matibay. Alam kong lahat ng matibay, hindi binibigla. Napangiti si Amaris sa unang pagkakataon sa harap ng isang lalaking may posibilidad na maging higit pa sa kaibigan, nang hindi niya nararamdamang kailangan niyang depensahan ang sarili. Makalipas ang 3 taon, nabili ni na Amaris at Sabela ang isang lumang lote sa San Rafael, ang mismong lupang minsang isinangla ng pamilya nila noong bata pa siya. Dito nila itinayo ang sarili nilang events hall, isang eleganteng ngunit hindi mapagmataas na lugar na may malalaking bintana, maaliwalas na hardin, at simpleng fasad. Pinangalanan niya iyon na Luwalhati Hall para sa inang naging tahimik na ugat ng tibay niya. Sa araw ng pagbubukas ng hall, naroon ang lahat ng taong naging bahagi ng tunay niyang pagbangon. Si Luwalhati na maingat ang lakad ngunit tuwid ang tindig. Si Tobin na nakabarong at hawak ang financial report ng kumpanya. Si Sabela na umiiyak sa saya. Sina Mang Nardo, Ate Vilma, Kian,
At maging si Nemesio, na tila ngayon lang lubusang nakahinga matapos ang bigat ng mga nakaraang taon. Naroon din si Dravian, tahimik sa gilid, ngunit may ngiting puno ng paghanga. Nang siya na ang magsalita sa harap ng mga empleyado, kaibigan, at ilang bagong kliyente, humawak si Amaris sa mikropono at saglit na tumingin sa buong hall na bunga ng lahat ng sakit na hindi nakapatay sa kanya. May mga panahon ang kasinungalingan ang pinakamaingay. May mga panahon, akala natin kapag napahiya tayo, tapos na ang lahat. Pero hindi pala. Minsan, doon palang nagsisimula ang buhay na tunay na atin. Hindi ko itinayo ang lugar na ito para patunayan sa mga nanakit sa akin na kaya ko. Itinayo ko ito sa mga taong nanatili, naniwala, at tumulong sa akin noong wala na akong maibigay, kundi pagod at pag-asa. Napalingon siya sa kanyang ina. Ang dangal, hindi hinihingi. Hindi rin ibinibigay ng tsismis o papuri. Itinatayo ito araw-araw, lalo na kapag may mga taong gustong agawin iyon sa'yo. At kapag natuto kang itayo ulit ang sarili mo, darating ang puntong hindi mo na kailangang balikan ang mga taong nanakit para lang maramdamang buo ka. Kasi ikaw na mismo ang gumawa ng kabuuan mo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tumayo si luwalhati at yinakap siya ng mahigpit. Anak, mahinang sabi nito habang lumuluha. Dumating na ang araw mo. At sa wakas, alam ni Amaris na totoo iyon. Hindi siya ang babaeng iniwan sa altar. Hindi siya ang pinsang siniraan. Hindi siya ang kontrabidahing ipinalabas ng ibang tao. Siya si Amaris Velasco, ang babaeng minsang itinulak sa putik, ngunit bumangon nang hindi na kailangang manapakbalik. Ang babaeng natutong ang pinakamagandang paghihigente ay hindi ang manira rin, kundi ang mamuhay ng malinis, dangal at masaya. At sa gitna ng ilaw ng sariling hall, paligiranan ng mga taong tunay na sa kanya, doon nagtapos ang kwento hindi sa pagbalik ng pag-ibig na nawala, kundi sa pagdating ng isang buhay na hindi na maaagaw ng sinuman.